Ito ang UNTV News Worldwide. Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na bigay niya sa atin sa araw na ito. Good morning sa inyo mga kasambahay. Marie, kamusta na? Kamusta na? Time check muna tayo para sa mga kailangang gumising sa umaga na ito. 4:33 a.m. na sa buong Pilipinas. Good morning, Kuya. Magandang umaga sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Yes, hi Sunny at sa lahat ng ating mga manonood sa araw na ito. Salamat po sa Diyos. Magandang hapon naman dito sa atin sa Western Hemisphere. Mabilis ang takbo ng panahon, Marie, dahil ngayon ay araw na ng Miyerkules, December 6, 2023. Mula dito sa Hollywood Boulevard sa Los Angeles, California, USA. Ako si Sunny Cos. At mula naman dito sa Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Maghahatid sa inyo ng umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. Libo-libong pro-Israel nagsagawa ng kilos protesta sa Canada. Qatar sinusubukang pasimulan muli ang negosasyon para sa Israel-Hamas ceasefire. Death toll sa volcanic eruption sa Indonesia umakyat na sa 22. Winter storm nagdulot ng pagsasara ng mga paaralan sa Nova Scotia, Canada. Mahigit 1,500 na empleyado planong i-layoff ng Spotify. Samantala, Ryanair itinanggi ang akusasyon ng paniningil ng boarding pass fee. First wild-born kiwi sa loob ng 150 years sa Wellington, New Zealand natagpuan. Una sa ating mga umatikabong balita. Nagsama-sama ang libo-libong relihista sa capital city ng Canada upang ipakita ang kanilang suporta sa Jewish people sa gitna ng nangyayaring giyera sa pagitan ng Israel at Palestine. Mula sa Toronto, Canada, may umatikabong balita si Orlin Quijano live! Magandang hapon dyan sa inyo sa Toronto, Orlin. Saan ba at kailan isinagawa itong kilos protesta dyan sa Canada? Good afternoon, Sunny. Noong Lunes, December 4th, nagsagawa ng rally ang libo-libong pro-Israel supporters sa Parliament Hill sa Ottawa, Canada. Ito nila ay upang ipakita ang kanilang pakikiisa sa Israel at gayon din ang isulong ang pagwawakas ng anti-Semitism sa Canada. Ang anti-Semitism ay agresyon, diskriminasyon o pagkamuhi sa mga Hudyo. Dose-dosenang hate crimes na laban sa Jewish people ang naitala sa mga nakalipas na linggo. Kabilang narito ang insidente kung saan naging target ng vandalism ng protesters at agitators ang isang negosyo na pag-aari ng isang Jewish Canadian. Ilang prominenteng Jewish Canadian politicians, religious leaders, non-Jewish allies at mga estudyante na mula sa ilang Canadian universities naman ang nakibahagi bilang tagapagsalita sa isinagawang demonstrasyon. Sa kasalukuyan, mayroon pang 37 Israeli ang nananatiling bihag sa Gaza ayon sa ulat ng Israeli officials. At yan ang latest update mula dito sa Toronto, Canada. Balik sa'yo, Sunny. Early na malaki ang epekto nitong giyera na ito sa pagitan ng Israel at Palestine sa mga kababayan nila dito sa lugar natin sa North America. Dito lang sa atin sa US, Orly, nabalita natin naman nakarang araw yung 3 estudyante na Palestine na napatay dyan sa northeast ng Amerika. No? Dyan sa inyo naman, nababalita mo nga itong mga epekto na ito. Pero Orly, para sa kaalaman ng mga kababayan din natin, paano ba naapektuhan ang mga Canadian Israel Jewish citizen dyan sa inyong lugar sa Canada, nitong giyera na ito?
Sunny, sadly, no, nung start nito, nung mga na October and those first couple of weeks, meron tayong mga Jewish Canadians dito mismo sa Canada, sa province of Ontario, na yung ilang family members nila ay namatay doon sa Israel. At meron din naman tayong mga nabalitaan din na isang nagsalitang estudyante, isang student sa Carleton University sa Ottawa, kung saan nakakaranas siya ng mga hate crimes at mga violent acts from his fellow students. Kaya nagsagawa naman ng steps yung Carleton University to create at set aside a specific safe space for Jewish students so that they can avoid yung abuse nga on campus na naranasan nila sa ngayon, Sunny. Oo, sana dalangin natin matapos na at balik ang kapayapaan sa pagitan ng Palestine at Israel. At ganoon din, wala na sanang maapektuhan pang ibang mga inosenteng mga tao dito sa lugar natin at sa iba pang mga bansa patungkol dyan sa mga gera na yan sa Middle East. Sige, keep us updated, Aurelina. Salamat. Oren Quijano mula naman dyan sa Toronto, Canada. Samantala sa kaugnay namang balita, patuloy na nakikipagtulungan ng Qatari officials upang muling masimula ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas. Ito ay dahil nagsimula muli ang opensiba ng Israel kontra Palestine na lumawig mula sa North Gaza patungo ng South. Natapos ang temporary truce noong Biyernes at ayon sa Israel, Hamas umano ang pumili na matapos ang ceasefire, subalit pinabulaanan naman ito ng Hamas. Hamas broke the humanitarian pause when it violated the hostage release agreement by refusing to release women, children, and babies as agreed. Hamas also fired rockets at Israeli homes. It should be clear to everyone by now, Hamas chooses war. Sa ngayon, halos 16,000 na bilang ng nasawi sa Gaza mula nang magsimula ang giyera noong October 7 ayon sa Gaza Health Ministry. Inaasahan namang magsasagawang muli ng major military operation ng Israel sa Khan Yunis sa Gaza. Sa ibang balita naman tayo, Maria, ito para sa mga kababayan natin nagpaplano, Marie, na mga ibang bayan o mag-migrate dyan sa United Kingdom. Listen up po mga kababayan, inanunsyo ng United Kingdom ang plano nitong na mabawasan ang bilang ng migrants na dumarating sa bansa gamit ang mga legal na ruta. Target ng pamahalaan na mabawasan ang migrants ng 300,000 kumpara noong nakaraang taon. Subalit ayon naman sa businesses at trade unions, maaari itong maging counterproductive at isang hamon sa private sector at state-run health service dahil sa kakulangan ng mga manggagawa. Kaya naman isa sa maaari umanong solusyon ng UK government ay triplehin ang minimum salary ng skilled job workers. Noong nakaraang taon, umabot ang annual net migration sa UK ng 745,000 noong 2022 at nananatiling mataas ang level nito. Maraming migrants sa UK ang galing sa India, Nigeria at sa China. Samantala, nakakaranas ang ilang lugar sa Nova Scotia ng pagbuhos ng snow na may sukat na hanggang 20 sentimetro noong Lunes. Malamig ito, Sunny. Samantala, maraming mga paaralan sa probinsya ang nagsara bunsod ng unang snowfall sa lalawigan. Ito ang umatikabong balita ni Charles Corpus. Noong Lunes, December 4, nagsara ang mga universidad, French public schools at Nova Scotia Community College campus bunsod ng matinding winter storm na naranasan sa probinsya ng Nova Scotia sa Canada. Bukod pa rito, apektado rin ng mga paaralan sa Annapolis Valley, Truro area, sa South Shore at sa ilang bahagi ng Cape Breton sa Digby at Halifax area. Samantala, libo-libong kabahayan sa Nova Scotia ang nawalan ng kuryente, subalit karamihan sa outages ay agaran namang naibalik sa kaparehong araw. Gayunman, daan-daang residente ang wala pa ring kuryente. Kanselado naman ang ilang flights sa paliparan ng Halifax habang on time naman ang karamihan ng arrivals at departures.
Samantala, nagbabala naman ng Canada Post na maaaring magkaroon ng pagkaakantala sa mail delivery sa Bridgewater at Kentville. Sa kasalukuyan, humina na ang snowfall sa western part ng probinsya, habang inaasahan naman ang pag-ulan na may kahalong snow sa eastern mainland hanggang sa Cape Breton, Nova Scotia. Charles Corpuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, Marie, kung malamig dyan na kila Charles sa Nova Scotia, iba naman ang nararanasan sa Indonesia ngayon na Marie dahil umakyat na sa 22 ang nasawi sa volcanic eruption sa Mount Merapi sa Indonesia matapos makakita ang mga rescuers ng 9 ng mga nawawala. Ang paghahanap sa 10 nawawalang hikers ay nagpapatuloy kahapon, December 5, matapos itigil ang rescue operations dahil sa safety issues. Isa pa ang hindi nakikita habang ang 12 sugatan naman ay ginagamot na sa mga ospital. Nahadlangan na naman ang rescue efforts dahil sa madalas na volcanic eruption. Ayon sa mga rescuers, sasamantalahin nila ang panahon na kalmado ang bulkan upang mahanap ang isa pang nawawala ngayong araw. Mayroong 75 hikers sa lugar nang mangyari ang inisyal na pagsabog noong Linggo, December 3, kung saan marami rito ang nailikas at nalapatan kaagad ng unang panglunas. Magbubukas naman sa December 31 ang Federal Financial Aid Application para sa mga estudyante sa Estados Unidos. Sa pagpasa ng panibagong batas ukol dito noong 2020, mas mabibigyan sila ng pagkakataon na makakuha ng grants para sa kanilang kolehiyo. Good news ito, Sunny. Ito naman ang umatikabong balita ni Era Angeles. Pinakamalaking impact ng pagbabago ng free application for Federal Student Aid o FAFSA form ay ang pagkakaroon ng paglawak ng Federal Student Aid eligibility sa pag-update ng calculations ayon sa US Department of Education. Ang bagong formula na tinatawag na Student Aid Index ay magagamit upang makalkula ang kakayanan ng mga estudyante at kanilang mga pamilya na magbayad para sa kolehiyo at makita ang kailangan tulong. Pinalitan nito ang dating tinatawag na expected family contribution. Hindi na din kasama sa formula ang bilang ng kapamilya na nasa kolehiyo. Tinataya ng departamento na nasa 610,000 bagong low-income college students ang makakakuha ng federal Pell Grants. Nasa 1.5 milyong mag-aaral din ang maaaring makakuha ng Maximum Pell Grant Award. Mas maiksi din ang panibagong form kung saan maaari nang i-skip ng mga aplikante ang 26 na tanong. Ang iba, kailangan lang sumagot ng 18 tanong. Available na rin ito sa 11 lengguwahe na dati ay English at Spanish lang ang meron. Maaari na rin silang maglista ng 20 kolehiyo kumpara sa dating 10. Kailangan lang gumawa ng mga aplikante at kanilang mga magulang, asawa o guardian ng kanilang Federal Student Aid ID o FSA ID para makuha ang form at masagutan ito sa studentaid.gov. Kailangan din nilang payagan ang Internal Revenue Service o IRS na ipasa ang kanilang data sa FAFSA form. Maaari din nilang bisitahin ang studentaid.gov/aid-estimator na Federal Student Aid Estimator para matansya kung magkano ang makukuha nilang tulong. Era Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Good news nga yan, Marie, para sa mga mag-aaral dito sa Amerika. Samantala, Marie, daan-daang empleyado naman ng Spotify ang nanganganib na mawalan ng trabaho bunsod ng isinasagawang cost-cutting ng digital music streaming giant. Samantala, inilunsad o inulan ng kontrobersya ang umano'y bagong pulisiya ng Ryanair kaugnay ng paniningil ng boarding pass fee sa mga pasahero nito. Ito ang umatikabong balita ni James Bontuyan. Inanunsyo ng Spotify ang planong pagbabawas ng nasa 17% ng workforce nito o katumbas na mahigit 1,500 manggagawa. Ito na ang ikatlong mass layoff mula nang mag-umpisa ang taong 2023. Ayon kay Spotify CEO Daniel Ek,
Ang hakbang ay bahagi ng pagsisikap ng music streaming giant upang pag-ibayuhin ang ginagawang cost-cutting at gawin itong profitable. Hindi lamang ang Spotify ang apektado ng economic shifts kundi pati na rin ang ilang malalaking tech companies gaya ng Meta at Microsoft na nagkaroon na rin ng pagbabawas ng mga empleyado. Samantala, itinanggi ng Ryanair ang umano'y bagong polisiya na ipinatutupad dito, kaugnay ng paniningil ng boarding pass fee sa mga pasahero nito. Ayon sa ilang mga nagreklamong customers, kinakailangan umano nilang magbayad ng £21 or 1,468 pesos para magkaroon ng access o makapag-download ng digital boarding pass. Habang napilitan namang pumila at maghintay para makakuha ng paper pass na kinakailangan sa paliparan ng mga pasaherong tumangging magbayad. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Ryanair na hindi nila hiningan ng airlines kailanman ng bayad upang makapag-download ng boarding pass ang kanilang mga customer. Patuloy naman ang inaaning pagbatikos ng Ryanair mula sa mga customers nito na nag-post ng kanilang reklamo sa kanilang mga social media accounts. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Public service naman tayo para sa ating mga OFWs. Magsasagawa ng first migration webinar ang Philippine Embassy sa Seoul, South Korea. Samantala, magkakaroon naman ng OFW Family Day at Palarong Pinoy sa Kuwait sa December 15. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magsasagawa ng consular outreach mission sa Principality of Andorra sa December 10 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob sa ating mga kababayan ay ang civil registration, dual citizenship application, notarial services, passport application at iba pa. Mag-register lamang sa tinyurl.com/bcnandorra. Inaniya naman ng mga kababayan natin sa South Korea na dumalo sa isasagawang first migration webinar. Gaganapin ito sa December 13 mula 1 hanggang alas 4:30 ng hapon live via Zoom and Facebook. Particular na tatalakayin sa webinar ang migration trends, policies and regulations para sa mga Filipino workers, educators, students at marriage migrants. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa bit.ly/2023 migration webinar or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Korea sa facebook.com/PH in Korea. Inaanyayahan din ang mga kababayan natin sa Kuwait na makiisa sa OFW Family Day at Palarong Pinoy 2023. Gaganapin ito sa December 15 mula alas 9 hanggang alas 4 ng hapon sa Touristic Gardens sa Jalib Al-Shiyu. May mga nakahandang palaro, prizes at pagkain para sa mga dadalo. Samantala, ready na for release sa mga newly arrived passports ng Philippine Embassy sa Bahrain. Maaari makuha ang inyong passport mula Linggo hanggang Huwebes, alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong resibo at lumang passport. At yan mo na ang latest mga kabayan, ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito naman tayo, Marie, sa good news. Malugod na tinanggap sa Wellington, New Zealand ang pinakaunang wild-born kiwi chick sa loob ng mahigit 100 taon. Kaya naman gumagawa ng hakbang ang isang organisasyon upang muling pataasin ang populasyon ng isa sa national symbol ng New Zealand. Ito ang umatikabong balita ni Abby Valdez. Ang kiwi ang isa sa pinaka-vulnerable na ibon sa New Zealand. Ang fluffy flightless bird na may kakaibang tukha ay isang pinakamamahal na national symbol, subalit kakaunti lang ang nakikita sa wild. Tinatayang nasa 26,000 na brown kiwis na lamang ang natitira ayon sa Department of Conservation. Kaya naman noong nakaraang taon, nagpakawala ang Capital Kiwi Project ng ilang dosenang adult birds sa wild malapit sa Wellington sa pag-asang muling maiangat ang populasyon nito sa lugar. Kaya ngayon ipinagdiwang nila ang pagkakadiskubre sa 4 na sisiw ng kiwi na pinaniniwala ang unang pinanganak sa Wellington sa loob ng 150 years. Ayon sa project founder na si Paul Ward, isa itong milestone sa kanilang goal na muling padamihin ang wild population ng kiwi sa kanilang lugar.
Babantayan naman nila Ward ang mga sisiw hanggang sa umabot ito ng 800 grams upang hindi ito atakihin ng stoats ang kanilang natural predators. Ang isang adult kiwi ay tumitimbang ng halos 3 kilo. Para naman makabalik sa wild, kinakailangan pigilin ang mga predator nito. Kaya naman tinuruan ng mga local dog owners kung paano iiwasan ng kanilang aso ang mga kiwi. Minomonitor naman nila Ward ang 63 adult birds sa pinakawalan upang mas maraming sisiw ng kiwi ang maipanganak. Abby Valdez, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang cute naman talaga ng balitang yon, Sunny. Pero ito na muna, ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Sunny, pwede bang bumati? Siyempre naman, pwede. Yes. At narito naman, ayan, ang ating pagbati. Tayo palang dalawa, Sunny, ano? Mauna na ako sa iyo, siyempre. Yan, gusto nating batiin ng ating mga kababayan na patuloy na nakikinig, nakatune in palagi dito sa ating mga programa sa UNTV, dito naman sa Texas, USA. Yun din ang ating mga seniors, Sunny, mga kasama natin sa East Coast ng Amerika na palagi natin din kasama sa community prayer gabi-gabi. Ayan, ang ating mga seniors, mga beloved prayer warriors. Gayon din, gusto ko rin batiyan ang aking mga mahal sa buhay dyan naman sa San Pedro, Laguna, ang aking mami na si Mami Josie Maufit. Don't worry, Mami, meron tayong mga paraan sa mga problema sa buhay. May awat tulong ang Diyos. At syempre, ang aking anak na si John Michael at si Tricia Hurtado, samahan nawa kayong palagi. At ang aking anak, Sunny, na nasa Japan na ngayon. Yay! Si Binoy, kasama din natin sa UNTV at sana ay makabalik na rin dito sa US soon. Ayan, samahan nawa. At syempre, ang aking Mi Amor na nasa bahay na ngayon dahil masama kanyang pakiramdam paginawa-hinawa at kaawaan-nawa, Brad Nomer. Ayan. Sunny, go ahead. Ayun, pagaling ginawa, Brad Nomer, kaawaan-nawa ng Panginoon. Oo, Marie, marami talaga ngayon may sakit, dahil sa lugar natin, bago-bago ang temperature ngayon sa US dahil from autumn season, although hindi pa officially winter, nagbabago ang ating weather at temperature. Minsan, sobrang lamig. Minsan, mainit naman at mahangin at umuulan sa iba't ibang lugar dito sa lugar natin sa Amerika. At mayroong mga part na ng US na may snow, Maria. Pero ako'y babati na rin bukod sa pagpapagaling sana ng Panginoon kay Brother Nomer. Ganun din, binabati ko din, Maria, ang aking mga kaibigan, si Grace, si Richard, at ang aking best friend dyan sa Colorado, si Carlo David. At happy birthday sa uncle ko, si Kuya Oji Calma, dyan sa West Palm Beach, sa Florida. Yan, loobin nawa ng Panginoon. Makita tayo soon. Tagal na namin din nakikita, Marie, kahit sa Amerika kami parehas. Binilang ko kahapon, Marie, 10 years na rin pala. Yung last namin nakita. Dahil malayo masyado ang West at East Coast ng US. Yan ang ating mga pagbati. Siyempre, di natin makakalimutan, Maria. Lagi nating sinashout out ang ating mga kababayan, mga kasambahay natin na nanonood sa UNTV Channel 37, ang mga nakikinig sa atin sa Radyo La Verdad, 1350, at ganoon din sa mga social media natin sa YouTube at sa ating Facebook page, sila Vivian Moneda, Daniel Valdez, Irneo Chamiso, si Erwin Azul at ang kanyang may bahay na si Aurora at iba pang mga kababayan natin mula sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin sa iba't ibang medium ng ating broadcast, Marie. Yan, salamat sa Diyos sa patuloy na pagsuporta sa UNTV. At Marie, tawagin na natin ang ating kasama dyan sa Pilipinas. Ready na ang ating amigo Sherwin. Kamustahin natin siya at ano ba ang mga aabangan natin na humahataw na balita sa Pilipinas. Amigo Sherwin, kamusta? Hello, and good morning, Sunny at Marie. Okay naman tayo dito sa Pilipinas, Although kahapon tayo nakaramdam ng lindol, parang medyo matagal-tagal ko nang naramdaman yun, na gising ako at namalahin ko talaga yung lindol kahapon ng hapon dito sa atin, particular sa Calamba, Laguna, na ang naging sentro nandyan sa Lubang Island na bahagi ng Occidental Mindoro. Kasi nitong nakaraang Sabado ng gabi,
kung nabalitaan nyo rin na nagkaroon ng malakas na lindol dito naman sa bahagi ng Surigao del Sur na umabot ng 7.4 magnitude. Ayan, malakas. Kaya sa ngayon, yan pa rin ang ating laman yan. Isa sa mga laman ng ating mga balita. At itong nangyari pang pagsabog dyan naman sa Marawi, patuloy pa rin ang development ng story na yan. Lalo na at kilala na yung persons of interest na tinukoy ng mga otoridad dito nga sa pagpapasabog sa Marawi City. Ayan. So, ilan lang yan sa mga abangan mamaya ng ating mga kaibigan dito sa Hataw Balita Pilipinas. Yan naman sa inyo, Sunny at Marie, kamusta naman? Oo, dito sa aming lugar, nabalitaan nga namin dyan, amigo, yung mulindol na naganap dyan sa bandang bahagi ng Mindanao. Sa lugar din ninyo dyan, sa bandang Luzon naman, amigo, ingatan nawa ang ating mga kababayan at naway wala masyadong maraming na apektuhan. At syempre, matugunan sana ng pamahalaan at ng ating mga kapwa-tao din yung mga kababayan naman natin na apektuhan, amigo, itong mga lindol na ito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Coincident nga rin, I think it's coincident kasi kahapon din, amigo, na pag-uusapan nga namin ito kasama natin dito si Klein. Di namin naramdaman naman, amigo, pero dito sa amin kasi, ang Southern California, amigo Marie, ay prone din sa mga lindol dahil bahagi rin ng California ng Pacific Ring of Fire, amigo Pero kahapon ay lumindol din dito sa aming lugar, particularly ang epicenter naman yan ay dito naman sa Orange County. Bagamat hindi ganun kalakasan, kagaya ng naranasan ninyo dyan sa Pilipinas, amigo. Kapag dito naman sa amin kasi kapag may mga ganyang klase ng lindol, kahit ranging na mga intensity 4 lang, amigo, concerning na sa mga residente rito sa California, amigo, dahil matatandaan natin dito ay inaabangan yung the big one kung tawagin, amigo, dahil ayon nga sa mga experts dito sa Amerika ay due time na rin makaranas ang California nung the big one na lindol dito sa lugar. Pero wala pa naman sa ngayon dito sa lugar namin. At kila Marie din naman dyan kila Marie wala masyadong lindol na nararanasan dahil hindi masyadong marami ang fault line sa kanila, unlike dito sa lugar namin. Pero abangan natin, amigo, ang iba pang mga humahataw na balita ninyong hatid sa ating mga kasambahay sa iba't ibang bahagi mula dyan sa Pilipinas naman. Salamat, amigo Sherwin, at sa lahat ng ating mga correspondents na nakasama mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, samahan na ang ating mga kababayan. Sani, sunod-sunod ng paglindol sa ating bansa. Mga kasangbahay, kung mayroon pa po kayong hindi napanood na balita o nais ninyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po kaming balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na po, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs chapter 28 verse 20. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Salamat po sa Diyos sa kanyang mga salita at salamat sa Diyos sa araw na ito. At yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Miyerkules, December 6, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Mula rito sa Round Rock, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350. Mula naman dito sa Hollywood Boulevard sa Los Angeles, California, USA. Ako naman si Sunny Cos. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Miliw salamat po sa Diyos.